Magandang araw mga mamshis! Ako si Doc Shelo, OB-GYN, perinatologist at nanay tulad nyo. At dahil World Diabetes Day ngayon, naghanda ako ng mga recipes na hindi lang swak na swak sa budget nyo, kundi swak na swak sa panlasa ng mga may diabetes ng pagbubuntis. Wow! Tara na! Ipagluluto ko kayo. Dahil espesyal kayo, nag-prepare ako para sa inyo ng almusal, tanghalian, hapunan, at syempre, may kasamang espesyal na merienda yan. Para sa ating almusal, magluluto tayo ng scrambled egg with vegetables. Simple, masustansya, pero masarap. Kakailanganin natin dyan ng 2 medium size na egg na nabati na. Para sa ating gulay, 1/2 cup ng siling pula, green onions, carrots, o repolyo kung ano ang available at type ninyong ihalo. Lalagyan din ng konting asin at pamintang durog. Magsimula na tayong magluto. Painitin muna natin ang kawali. Kapag ito ay mainit na, maglagay na tayo ng bahagyang mantika na sapat para sa gagawin nating pagluluto. Paghalu-haluin natin ang mga gulay, lagyan ng kaunting paminta at kaunting asin. Ang sarap ng amoy ng aking niluluto. Wow! Dapat daw ay kumakanta-kanta pa. Ano bang paborito niyong kanta? Ngayon ay ilalagay na natin ang itlog na ating binati. Haluin ng mga 2 to 3 minutes hanggang maluto ang itlog. Kung pakiramdam nyo ay matabang, maaari kayong magdagdag ng kaunti pang paminta at kaunti pang asin, ayon sa inyong panlasa. Kapag ito ay luto na, isalin, at ngayon, handa na tayong kumain ng ating almusal. Para sa susunod nating recipe, lulutuan ko kayo ng sinigang na bangus sa bayabas or yung tinatawag natin binabayasang bangus. Para dito, ang mga sangkap na kailangan natin: 2 bangus, 2 bayabas na malalaki, kangkong, 1/4 cup ng sibuyas, kamatis, sitaw at sili. Sa 4 na tasa ng tubig, pakuluin natin ang bayabas hanggang sa ito ay lumapot. Kapag malapot na, pwede na natin ilagay ang sibuyas at kamatis. Pakukuluan natin ito ng ilang minuto. Pagkatapos pakuluan ng kamatis at sibuyas, maaari na nating idagdag ang 2 bangus. Pakuluan ng 8 minuto. Kapag luto na ang bangus pagkaraan ng 8 minuto, maglagay na tayo ng patis para lumasa. Pakuluin muli ng 1 minuto. Ngayon, maaari na natin ilagay ang gulay tulad ng kangkong. Kung may sitaw ka, pwede mo rin lagyan ng sitaw at sili. Pagkaraan ng 1 minutong pagpapakulo, lagyan ng asin upang lumasa ayon sa gusto mo. Ready na ang iyong recipe binabayasang bangus. Para sa ating pangatlong recipe, pagluluto ko kayo ng tokwa with vegetables. Para dito, ang mga sangkap na kakailanganin natin ay 4 na butil or clove of bawang, 1 malaking sibuyas, 2 tokwa na extra firm, 1 carrots, 1/4 cup ng broccoli, kaunting pamintang durog at asin. Ang unang kailangan natin gawin ay ipirito ang ating tokwa. Kapag mainit ng mantika, maaari na natin ilagay ang ating tokwa. Pag medyo malutong na, hahanguin na natin ito. Kapag golden brown na ang tokwa, maaari na tayong magisa. Unahin igisa ang ating bawang.
Kasunod ang sibuyas. Doon na rin natin siya igigisa sa mainit na mantika na pinagpirituhan ng tokwa. Kapag malambot na ang sibuyas, maaari na natin ilagay ang ating mga gulay, ang broccoli, at gayon din ang carrots. Sangkutsahing mainam ang broccoli at ang carrots, at kapag ito ay sangkutsyado na, maaaring magdagdag kalahating tasang tubig upang ito ay maluto. Idagdag ang piniritong tokwa, maglagay ng asin at paminta ayon sa iyong panlasa. Haluin lang ng konti at ready na ang tokwa with vegetables na swak para sa nanay na may diabetes. At finally, hindi natin makakalimutan syempre ang dessert. Sino ba ang may sabi na bawal mag-dessert ang mga buntis na may diabetes? Pwedeng-pwede, basta healthy. Sa gagawin natin banana yogurt with mixed nuts, kakailanganin natin ng isang medium-sized banana, isang tasang yogurt, kalahating tasang mixed nuts, at maaari ding magdagdag ng kaunting cinnamon. Una, i-mash muna natin ang saging. Pagkatapos, isali natin sa blender upang gumawa tayo ng puree. Kapag malapot na ang iyong puree, isalin mo ito at ihahalo natin siya ngayon sa isang tasang yogurt. Haluin ang yogurt at ang puree na ginawa mo. Ang paglalagay ng cinnamon ay optional. Matapos haluin na kasama ang cinnamon, ilagay ang mixed nuts. Pwede rin tayong maglagay ng slice ng saging bilang topping. Tcharan! Ito na ang ating finished product. Para sa ating almusal, 1 cup ng brown rice at scrambled egg with vegetables. Para sa ating tanghalian, 1/2 cup of brown rice at binabayasang bangus. At para sa hapunan or dinner, 1/2 cup ng brown rice at tokwa with mixed vegetables. Para sa merienda, nandito ang ating banana yogurt with mixed nuts na pwede mong kainin sa merienda sa umaga at sa merienda sa hapon. Hindi porket buntis na may diabetes ay hindi ka allowed kumain ng 5 beses sa isang araw, basta tamang pagkain lang ang iyong kakainin. This is Doc Shelo and I hope you enjoyed watching. Bye!